Ibinabala ng mga abogado ng PDP Laban ang posibleng pagkasira ng kredibilidad ng 2028 presidential elections dahil sa umano'y irregularidad sa nakaraang midterm polls. Si MJ Mandihar sa report. Personal ay inihain ng PDP Laban ang mosyon para paimbestigahan ang 2025 midterm elections. Sina Attorneys Israelito Torion at JV Hinlo ang nag-abot ng liham kina Senate President Vicente Tito Soto III at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Hinihiling ng partido ang pagsisiyasat sa umano'y milyon-milyon na overvotes, mga issue sa online voting at kung certified ba ang ginamit ng automated machines. Kasama rin sa alegasyon ang lihim na pagbabago sa software ng automated counting machines at ang panawagan para sa manual recount sa piling presinto sa senatorial at party list race. Sa isang press conference, nagbabala si Attorney Torion na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng 2028 presidential elections kung hindi kikilos ang Senado sa kanilang panawagan. So kung hindi po ito aaksyonan, yung kredibilidad ng ating 2028 elections baka maapektuhan po. Sana naman we pray to our good senators. No? Nilinaw din ni Torion na walang interes sa posisyon ang mga miyembro ng Duterte Senate slate na kasama sa nananawagan ng investigasyon. Nauna na ring dumulog ang PDP Laban sa Supreme Court para atasan ng Commission on Elections na magsagawa ng manual recount sa senatorial race. Hindi naman yun part ng prayer. Ang prayer namin ay imbestigahan ito in aid of legislation para magawaan po ng mga batas, magawaan po ng mga remedial measures para itong mga irregularidad ay hindi na po mauulit sa 2028 elections. Git ng PDP Laban, sapat ang kanilang ebidensya para questionin ang resulta ng 2025 elections. Umaasa rin sila na aaksyon ng Senate leadership kahit kabilang sina SP Soto at Senator Lacson sa lineup ng alyansa sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Wala pang tugon ng COMELEC sa panibagong hakbang ng PDP Laban. We have attached the necessary evidences by way of support to our petition. Kaya ngayon pa lang, hanggat maaga pa, maayos ang ating sistema ng paghahalal at mag-uumpisa yan sa isang credible na sistema na paiiralin sa 2028. Kaya hanggat maaga, kailangan ma-address po ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News.